Hindi na nakauwi ang tatlong magkakaanak sa Maguindanao del Sur matapos silang tambangan. Sanggol ang isa sa mga biktima. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa masukal na kakahuyang ito sa Barangay Milbera, Buayan, Maguindanao del Sur, natagpuan ang isang puting minivan na ang mga sakay tinambangan. Nasawi ang lalaking driver, isang nanay at kanyang sanggol na 3 buwang gulang pa lang. Nasa ospital ang isa pang babaeng kasama nila. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR, magkakaanak daw ang mga biktima na pauwi na sana mula Tacurong City. Upon arrival doon sa area of incident, sila po ay tinambangan ng sila po ay binubuntutan na pala nung isa pang minivan walang plate number. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril at pagkakakilanlan ng mga armadong salarin. Sinusubukan pa ring makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Payday Friday, bumigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil sa kaliwat ka ng Christmas shopping at parties. Mula sa Quezon City, may live report si Jamie Santos. Jamie? Atom, kumukutitap na naman ang mga kalsada pero dahil yan sa dagsa ng mga sasakyan sa gitna ng rush hour. Sa EDSA kaninang rush hour, halos full stop ang sasakyan sa Quezon Avenue flyover. Gapang ang traffic sa tapat ng malls. Sa EDSA Muñoz, ilang commuter ang nakita naming nag-uunahang makasakay ng jeepney. Ang ilang commuter naman, tinatanggihan ng taxi, kaya nag-EDSA bus carousel na lang. Sa datos ng MMDA, nasa 470,000 na ang mga sasakyang bumabagta sa EDSA mula November hanggang December, kumpara sa 350,000 hanggang 370,000 noong October. Sa Commonwealth Avenue patungong Lite, bumper to bumper din ang mga sasakyan hanggang mag-aalas 9 ng gabi. Para makabawas sa traffic, patuloy ang mga operasyon kontra illegal parking. Sa EDSA pakanan ng Congressional Avenue, hinuli ng MMDA Strike Force ang 2 jeepney na nag-aabang ng pasahero. Tinikitan din ang mga nakaparada sa pagawaan ng motorsiklo sa Congressional Avenue. Hinahatak naman ang isang SUV na sa bangketa pumarada at iniwan pa ng driver. Sa kabuuan, aabot sa 16 na 4-wheel vehicle at 3 motorsiklo ang tino at 78 sasakyan ang tinikitan ng MMDA. Atom, nandito tayo sa northbound lane ng EDSA North at sa mga oras na ito kung makikita mo ay bumper to bumper pa rin ang mga sasakyan. Nagkakaroon din kasi ng embudo yung mga sasakyan galing Mindanao Avenue at lalabas dito nga sa EDSA North. At dire-diretso na yung traffic na yan hanggang Magmuñoz at bahagyang luluwag at muli ulit magiging slow moving ang mga sasakyan pagdating ng Balintawak at hanggang Monumento na yan. At yan ang latest mula rito sa EDSA. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Nawalan na nga ng kabuhayan na nakawan pa ang mga nasunugan sa isang palengke sa Bacolod City. Sa Pangasinan, magpapaskong walang tirahan ang ilang pamilyang nasunugan. May report si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Nilamon ng apoy ang mga bahay sa Barangay Poblasyon, Ordaneta, Pangasinan. Sa laki ng sunog, tumulong ang mga bumbero mula sa Karatig Bayan at ilang fire volunteer. Pahirapan pa ang pag-apula dahil sa masikip na iskinita. Mahigit 2 oras bago ito naapula. 13 bahay ang natupok at may 16 pang nadamay. Bigla pong kumalat yung apoy. Wala po kaming konektas po. Na kahit ano, ito lang pong sot namin. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Sa Bacolod City, nasunog ang halos 40 stalls ng Bacolod Central Market. Ang ilang nagtitinda, nasunugan na nga na nakawan pa raw. Ayon sa BFP, aabot sa mahigit 4.7 million pesos ang inisyal na pinsala ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinagtulungang apulahin ng isang nagliyab na minivan na gamit sa pagdi-deliver ng parcel. Isa sa tinitignang pinagmulan ng apoy ang isa sa mga i-deliver sana nito na may lamang solar lights. Naisalba pa ang kalahati sa karga nitong parcel. Wala namang nasugatan sa insidente. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Pasintabi po, sandamakmak na langaw ang namemeste sa mga taga-Banga, Aklan. Halos isang linggo na ang napansin ng mga residente ang pagdami ng langaw na nagkalat na rin pati sa tulugan, kainan at sahig ng mga bahay. Bukod sa pandidiri at perwisyo, kinababahala nila ang kalusugan ng mga bata. Iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ang sanhi ng sangkatutak na langaw. COMELEC inanunsyong 66 ang final na bilang ng senatorial aspirants sa eleksyon 2025. Pero isang labor group ang nagpetisyong ipagpaliban ang paglilimbag ng mga balota para raw maalis ang mga kandidatong peke at di-qualified. Wala pang tugon dito ang COMELEC na naunang sinabing sa January 6 nakatakda ang ballot printing. Korte sa Quezon City, pumabor sa reklamong isinampa ni Atom Orolio laban kay dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at si Jeffrey Celis. Batay sa desisyon, inabuso ni Badoy at Celis ang kalayaan sa pagpapahayag dahil sa kanilang pag-red tag o pagbansag na komunista kay Araulio at sa kanyang inang si dating Bayan Chairperson Carol Araulio. Pinagmumulta ng mahigit 2 milyong piso sina Badoy at Celis. Sabi naman ni Badoy sa isang pahayag, hindi raw siya nababahala at handang gamitin ang mga legal remedy hanggang umabot sa Korte Suprema. Si Celis, inasahan na raw ang desisyon at handa rin daw umapela. Anila, natalo sila dahil sa technicality at hindi sila nakapagpresenta ng ebidensya sa korte. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. On the 12th day of Christmas, kumikinang sa mga pailaw ang mga plaza sa Pavia, Iloilo. Umiilaw ang mga parol na tila binabantayan ng mga life-sized angels. Sentro niya ng higanting Christmas tree. Sa provincial capital naman sa Iloilo City, nagibang anyo ang mismong Kapitolyo na punong-puno ng Christmas lights. At bukod sa mga dekorasyon, dinumog ang Christmas Bazaar. Ito naman po ay sa Croatia na nagbihis Pasko ang makasaysayang Roman Amphitheater doon. Nabuhay ito sa iba't ibang ilaw at palamuti. Habang sa loob may inilagay na ice rink na perfect sa mga nais mag-skating. It's a double celebration for Taylor Swift. Kasabay ng kanyang 35th birthday today, gumawa rin siya ng music history as Billboard Music Awards all-time top winner. Nakakuha siya ng a total of 49 trophies sa Billboard mula 1990. Congratulations and happy birthday, Tay-Tay! Baekhyun ng EXO, balik Pilipinas sa February 2025 para sa kanyang fan meet. Irish singer at dating lead vocalist ng Boyzone na si Ronan Keating magko-concert sa Cebu at Pasay sa Pebrero. British actor Jude Law, may star na sa Hollywood Walk of Fame, kabilang sa sikat niyang movies ang Fantastic Beasts, kung saan gumanap siya bilang young Albus Dumbledore. Stars ng Squid Game Season 2, rumampa sa red carpet sa Los Angeles premiere. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.